What's up sa inyo mga kaikot? Kamusta kayo? Since our 3rd anniversary namin ng aking bossing, I always try my best to make a film out of it for remembrance. Last year, nag-ride kami sa Baguio. Then this year, we try something a little bit different. We try to travel via airplane. Sa madaling sabi mga kaikot, much more expensive. Kasi, pupunta tayo sa the Queen City of the South, Cebu! At syempre, dahil addict tayo sa mga motor or addict tayo sa motor mga kaikot, magra-rides tayo sa Cebu. So ano pang hinihintay natin mga kaikot? Let's go! January 31, 2026, 2:55 PM is our flight papuntang Cebu. At dito tayo sa may Clark International Airport manggagaling. Medyo delay ng konti pero okay lang. May time tayo na i-observe ang magandang scenery ng Clark International Airport. Call will start in a few minutes at 8:05 p.m. Please be reminded of our boarding procedure. Kasi dito, less hassle compare sa Manila. Lagpas rin na din ng hapon kami nakapag-boarding ng eroplano. Flight is strictly prohibited. Power bank. At ganun-ganun lang, makalipas ang matagal na paghihintay, sa wakas, lumipad na rin kami papuntang Cebu. Tumagal ng 1 hour and 5 minutes ang flight namin, sabi ng piloto papuntang Cebu. Once we land on the Mactan Airport, we have two-way of transport papunta sa aming Airbnb or inupahan dun sa may one-way sa Cebu. Syempre, mas pinili namin ng mas mura, which is mag-bus. From airport, bumaba kami ng SM City Cebu, and from SM, nag-taxi na lang kami papuntang one-way sa Cebu. Then hindi nagtagal mga kaikot, dumating na din yung nirent nating Yamaha Mio Fazio. Oo nga pala mga guys, no? Kung gusto nyo mag-rent dito sa Cebu, highly recommended yung A&J Rentals. Solid guys, andyan sa link yung description kung gusto nyo makita yung Facebook page nila. Once we get our Mio Fazio, pumunta na kami sa aming first destination for today. Actually, ito lang yung destination namin for today kasi gabi na rin kami nakarating. Walang iba mga kaikot kundi sa Cebu IT Park at sa Sugbo Mercado. Saan ka pa park? Sige, saan ka pa park? Ano yung kakain nito?
Nag-ikot-ikot lang kami dito mga kaikot. Tapos, nag-take out lang din kami ng pagkain kasi masyado nang maraming tao sa loob. At gabi na rin, kaya we decided na i-take out na lang namin din yung pagkain. And syempre, to conserve energy kasi marami tayong gagalaan bukas. So ayun, what's up sa inyo mga kaikot? So ngayon, nandito tayo sa day 2. So medyo marami-rami tayong itinerary for today. Kaya umaga pa lang. Sumakan na tayo. Actually, tanghali na nga rin. 6 na ng umaga. Dapat madaling araw yung biyahe namin. Akit tayo dun! Akit tayo dun sa bundok na yon. Doon! Doon sa gawin na yon. Nandito pa lang ngayon guys sa hotel. Sa hotel or sa Airbnb na kinuha namin dito sa Cebu, Hondo. Ganda. Yan. So, for no further ado, let's go. Double rainbow. Umaatek. Umuulan. Hassle. Bad trip. So on our second day dito sa Cebu, ang aming first itinerary for today is the Tops Cebu. Papunta sa Top Cebu is napakaganda ng daan, paakyat, maraming banking. Kaya pala sinabi nila tong daan na to na parang Maralaki ng Cebu. And from our location, it's a total of 13 kilometers away ang Top Cebu, magmula sa One Oasis, Cebu. Dito naman sa Tops is napakaganda ng view. Para kaming nasa ibang bansa. Hong Kong to be exact. Yan na lang din. After ng Tops, ang next destination naman namin ay ang Temple of Lea. Magkalapit lang mga kaikot ang Tops at ang Temple of Lea. No, it's total of 2.5 kilometers away lang papunta dito. Oh? Kasi tawa ni Lebron. Yung labrador ko dati. Hello, Butito. Butito. Hello. Okay, bye-bye. Totoo guys yung sabi sa review sa TikTok at sa iba pang mga platforms na one of the most beautiful tourist attraction dito sa Cebu ay ang Temple of Lea. Then, after dito, pumunta na kami sa aming next destination, ang Taoist Temple.
Magmula sa Temple of Leia mga kaikot, it's a total of 8.2 kilometers away papunta sa Taoist Temple. Kung kanina, nagpunta tayo sa Greece, ngayon naman bumalik tayo sa China. Ganda, BTO, laki. After namin dito sa Taoist Temple mga kaikot, ang next destination namin for our morning itinerary ay ang Tabaon Public Market. Para makapamili na rin kami mga kaikot ng mga pasalubong namin pabalik. After namin mamili mga kaikot is we decided na bumalik muna sa aming Airbnb sa One Oasis Cebu. Kasi tapos na ang aming itinerary for the morning. Ayun o, simbahan. But on our way back mga kaikot is napadaan kami dito sa Colon Street, which is the oldest road here in the Philippines. At sa hindi kalayuan mga kaikot is matatanaw mo na ang Heritage Cebu Monument. After few kilometers, nakarating na kami sa aming base dito sa Airbnb namin kinuha. Ibinaba lang namin ang aming mga pinamili at nag-change outfit na mahinga konti mga kaikot. Then, pumunta na kami sa aming afternoon itinerary. So, ang nakaschedule na itinerary namin for the afternoon is syempre mag-sightseeing and syempre, no, we try na gawin yung Heritage Walk sa Cebu. Hindi pwedeng hindi ka pupunta sa Cebu nang hindi ka dadaan kay Santo Niño. Dito guys is binili ko lang ng Santo Niño ang aking mama. Wow. At syempre, nagsimba, nagpa-bless, then after nun is pumunta na rin kami sa Magellan's Cross kasi asa labasan lang naman yun. May nagkita rin kami nito. Nakakalungkot lang mga kaikot is hindi na kami pwedeng pumasok sa loob. Kasi I think yung bubong niya is medyo kailangan ng i-renovate or something like that. Pero okay lang yun. At least nakita na namin ng personal yung nasa book ng Hekasi nung elementary kami.
After namin dito sa Minor Basilica del Santo Niño is tumiretso na kami sa Cebu Metropolitan Cathedral. Sakto, may misa mga kaikot, kaya lang hindi na namin tinapos kasi number 1, gutom na kami at alas 2 na ng hapon hindi pa kami nagtatanghalian. Buti na lang meron ditong masarap na kainan sa may Patria de Cebu. At kumain na kami mga kaikot dito sa C&T Lechon. Yon, paldo na naman tayo sa lechon guys. Kailangan na naman ilabas ang ablodipin. Bunsol. After namin mga kaikot dito kumain sa C&T ay nagtagtag muna kami ng aming kinain at naglakad na lang kami papunta sa Plaza Independencia. At tatawid ka lang ng konti mga kaikot is andyan na ang Fort San Pedro. Unlike sa Intramuros is cute size lang siya, no? At madali lang ikutin. After we take a picture at in-enjoy yung lugar, bumalik na rin kami sa aming parking ng motor at dumiretso na kami sa Yap San Diego Ancestral House. Nga pala guys, no, ang Yap San Diego Ancestral House is one of the oldest house dito sa Pilipinas. Hindi ko na kayo guys gagawa ng history lesson. Search na lang mga kaikot. Wishing well, legit kaya. Yung lalim. Then after dito sa bahay mga kaikot is bumalik muna kami sa aming base to freshen off at mamahinga ng konti. Kasi inintay muna namin dumilim at lumamig ng konti yung panahon. Kasi mga kaikot, ang aming next destination ay ang 10,000 Roses sa may Cordoba, Cebu. Ito guys sa 10,000 Roses is para tayong nasa K-drama mga kaikot. Kahit medyo malayo is worth it siyang puntahan. Then on our way back papunta sa ating base, syempre hindi tayo pwedeng hindi dadaan sa may Cebu-Cordoba Link Expressway. After our jam-pack itinerary for our first day mga kaikot, need na namin mag-conserve ng energy kasi mas matindi ang day 2 namin. And, oh my goodness, mas malayo pa.
Exactly alas 4 ng madaling araw is nag-take off na kami dito sa Cebu City. Kasi it's a total of 104 kilometers away at lagpas 3 oras kaming magmumotor. Kasi mga kaikot is pupunta kami sa Badian para mag-canyoneering sa Kawasan Falls. Napakasinik at napakaganda ng daan papuntang Badian. One to sawa tayo dito guys sa rides at talagang nasulit natin si Fatio. At syempre guys, thankful tayo kasi nakarating tayo ng ligtas at walang aberya dito sa Badian. Ay, hindi ko na full charge. Kaya naman siguro to. Anong trippings to? Umiingit siya. Malitin yata. Goods naman. May hinto pa naman siya. Watch your head. Bird down. Ma'am. Ay, kung mapigtas. It will take 45 minutes to walk going to the first jump, but it will only take 5 minutes if you would ride on our zip line. Papasahid si Kuya, oh. Okay, bankit kayo. Woohoo! Alright. We made it. Hindi, ano lang ako dun. Wala nang harness sa akin. Nasabit lang ako dun. Prayers lang. Nag-zipline na kami mga kaikot kasi 30 to 40 minutes walk if hindi kami magsisipline at malayo pa yung biyahe namin kaya talagang obligado guys. Magmulok na niya nga wala si alas 6 na on. Wow, good daw. And for no further ado, tara't simulan na natin ang canyoneering. Then mga kaikot, pag nakapag-zipline na, konting lakad na lang sa jump off area. Tayo balik dito mama. Ang anak dito ma. Eh di pag gano'n, Hindi pa masyado. mas matagal pa yun. Hindi pa masyadong maraming tao. Hindi, maganda na. Nakamaano lang yan. Hindi naman yung cellphone mo, may oras na naman yan. Nakayos ako eh. Ang ganda. Hindi ata na videoan! Ito lang. Ulit! Ulo! Woo! Ganda guys! Tala.
Susunod pa ba tayo sa hotel? Di na. If adrenaline junkie kayo guys, I highly suggest na matry nyo tong canyoneering, no? Napakaganda, napakalinaw ng tubig, at syempre, ang sarap magtatalon. Paano ba yun? So total ng binayaran namin or nagastos dito sa canyoneering namin na to sa Badian is a total of 2,700 each, no? 1,900 sa package, no? Total package, 100 sa locker, 700 sa zipline, and other expenses. Pero total of 2,700 lang siya, guys. We really enjoy dito mag-canyoneering. Kaya lang, mga kaikot is puro sugat yung pa ako. Hindi ako ready. No, hindi ako ready. Para lang kasi kung inaya, bagong gising tapos puta, inaya mag-canyoneering. Malog. Malog pala. Bago pa oh. After the canyoneering mga kaikot is pumunta na kami sa Lambog Beach para lang mag-picture. Yan na lang, sige. Video lang muna, video. Ano tayo pa? Ngunit subalit at datapwat, inabutan kami ng ulan. Marami pa sana kaming gustong puntahan at hintuan ng mga simbahan. Kaya lang, basa na kami at isa lang yung kapoteng dala namin. Kaya, we both decided na bumalik na lang sa Cebu City. Thanks kay Lods, no, na nakarating kami ng safe and sound sa aming base. At this time mga kaikot is ubos na ang aming itinerary and nag-chill na lang kami. Dahil bukas is flight namin pabalik ng Clark. At
This time mga kaikot is tapos na, no? Patapos na yung aming Cebu travel adventure. And while we are packaging, no, na-realize namin na overweight kami sa aming hand carry. And add to that, hindi kami nakapag-additional baggage or late na kami nakapag-additional baggage kaya hindi siya na-approve ng Cebu Pacific. And add to that mga kaikot is 11 na kami nakaalis ng one-way sa Cebu. And take note, 1 ng hapon yung flight naming dalawa. Sa airport mga kaikot is pinagpaplanuhan na namin or paano hindi titimbangin yung hand carry namin. Kaya lang ang ending tinimbang pa rin yung hand carry namin. Nung tinimbang mga kaikot is yung sa akin sumakto naman. Kaya lang yung kay bossing ko is naging 11 kilos. Kaya nag-repack kami, then naglipatan kami ng gamit, no? At saka boarding na din yung airplane namin. At this point mga kaikot, hindi ko na talaga nagawang mag-video kasi madaling-madali na. Pero luckily, umabot pa naman kami. Magle-lechon ka pa. Sabi kalahating kilo din yun. And that concludes our Cebu travel sari. I hope boss baby na you enjoy, no? Hindi lang dito sa travel natin na to, kundi sa 6 years natin being mag-partner and mag-jowa. I hope let's continue to choose to be happy, to keep choosing each other. Now, the only question is, saan tayo susunod? Out of the country? Let's go!